tayo ngayon. Kaya siguro magandang mapag-usapan ang patungkol sa pag-ibig. Sino po nakakaunawa o nakakaintindi ang pag-ibig ng Diyos? Sino po nakakaunawa? When you say love of God, how do you understand it? Paano mo naiintindihan ang pag-ibig ng Diyos? How that impact in your life? When you say God's love, paano yan nag-i-strike sa buhay mo? O paano mo nire-receive ang pag-ibig ng Diyos? Di ba sabi ng Bible, the greatest love is no one here on earth, which is the love of God. If God's love is greatest of all things in this world, ang tanong ko sa inyo, nararanasan mo ba to? If God's love is higher than any wealth in this world, ang tanong ko sa inyo, nararanasan niyo ba ang pag-ibig ng Diyos? Kung hindi naranasan ang pag-ibig ng Panginoon, maybe there's something that you need to understand with regards of God's love. God's love is not like the human love. Na ngayon, mahal mo, pero bukas hindi na. Mahal mo siya pag okay kayo, pero pag nag-away kayo, hindi mo na siya mahal. That's not the kind of love that God's saying in the Bible. Para mas maunawaan natin mga kapatid, just open our Bible. In just one verse in the Bible, maiintindihan natin kung ano yung pag-ibig ng Diyos nito. Okay, are you there? Romans chapter 5, verse 18. Verse 8, I'm sorry. Sige po, buksan natin ang ating Bible sa Romans chapter 5, verse 8. At ating tignan, ating pong himay-himayin, ating pong pag-usapan, ano yung pag-ibig ng Diyos na sinasabi niya sa kanyang salita, na dapat maintindihan ng bawat anak ng Panginoon. Because, di ba sabi nga ng kasabihan, you can give without loving, but you cannot give. You cannot love without giving. So kung ang Diyos ay pag-ibig, marami na siyang ibinigay sa atin. Amen po ba? Amen. In fact, yung buhay lang na meron tayo, bigay ng Diyos yan. Nare-realize ba natin na pag tayo ay humihinga, ganyan mo nga yung kamay mo at huminga ka? Nararamdaman mo yung hangin? Sige po, nararamdaman mo? Yung amoy. Ayan. Sinabahan mo na ng amoy, di ba? Sige, ganyan nyo muna. Yan yung kamay nyo. Huminga kayo na medyo malakas. Ayan. Nararamdaman nyo ba pag-ibig ng Diyos? Binigay ng Diyos yung binigay na yan. And if you feel the love of God, you know what? The only force in this world that can restore our soul, that can restore our, sabi nating, wounded soul, is in the love of God. So Romans chapter 5, verse 8. Ano pa sabi doon? Ating pong basahin ng sabay-sabay. Sabi doon, but God demonstrates, okay, His own love toward us. So kanino daw din-demonstrate ang pag-ibig ng Diyos? Kanino? Sa atin. Okay? In that, why? We still sinners. Ibig sabihin, ipinakita ng Diyos na mahal niya tayo nung tayo pa ay nasasadlak sa mga gawang kasalanan. Parang ito lang mga kapatid, nagbebenta ka ng rep sa North Pole. Sino bibili nun? God's offering His love to a sinners people. Parang si Lord minamahal niya ang mga taong kriminal. Di ba? Sa harapan talaga ng Diyos, kriminal naman talaga tayo. Kasi gumawa tayo ng hindi maganda sa Diyos. So, in the eyes of God, we are all sinners. In other words, kriminal tayo, makasalanan tayo. Ang sabi doon, Christ died for us. This kind of love that God demonstrates to the sinners is to die on the cross. Parang lalim, no? Napakalalim. Kumbaga, sino rito handa magpakamatay sa isang tao?
Iba nga ito, mataas ka lang ng mantika o maaray na eh. Tama? Pero ang sabi ng Bible, yung demonstration ng Diyos ng kanyang pag-ibig sa mga taong makasalanan ay namatay siya para sa kanila. Ang tanong ko sa inyo, sino ang nagpapahalaga ngayon sa pag-ibig ng Diyos? Christ died for you, mahalaga ba sa iyo? So this afternoon, let's talk about grace in action. God's love demonstrate in Romans chapter 5, verse 8. Sayo ko sa isang quotation, in this verse, in Romans chapter 5, verse 8, God's love inscribed a timeless message. In the chapters of our imperfection, Christ captured the story of redemption, declaring that love and is purest and chooses us even when we least deserve it. Grabe, no? Napakabuti ng Panginoon. Pinili niya tayo. Kumbaga, napakaganda ng pagmamahal na binigay niya sa atin. Kanina binigay at sino ang kanyang pinili? Tayo po na hindi karapat dapat mahalin ng Diyos. Tayo po yung kanyang pinili sa pag-ibig na ito. Napakabuti at talagang pagmahal ang ating Diyos. The other words of demonstrates, okay? So the Bible tells the word demonstrates, ibig sabihin is continuous, is to show, to prove, and to illustrate. Alam niyo po, kung kukunin po ninyo ito sa tinatawag nating Greek word syntax, dito po yung nakalagay is the present indicative mode in the English sentence. Nung inalam po yung ibig sabihin ng indicative, it means to tell the facts. Ibig sabihin, when God demonstrates His love, sinasabi niya sa atin ang katotohanan na ang bawat isa dito, ang Diyos ay namatay para sa iyo dahil mahal ka niya. Amen ba? Parang pinapakita ng Diyos ngayon, pinapaalam sa atin ng Diyos, pinaliliman tayo ng Diyos na namatay siya para sa atin. Ang tanong ko naman sa inyo, handa rin ba kayo magpakamatay para sa Diyos? Masunod lang siya. Hello? Parang tumahimik yata ang room na ito. You know what? May mga Kristiyano nga na sinipon lang, di nga makapunta ng church. Yes. Marami pong ganyan. I've been in the ministry for the past 15 years. Minsan, umulan lang, di pumunta ng gawain. But the Bible tells us that God died for us. And that kind of love ay buhay po ng Panginoon. It demonstrates that God really loved us by dying Christ on the cross. And what is our response to that? Ano nga inyong response mo? Kung si Jesus ay mahal ka niya at namatay siya para sa iyo, para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, ang tanong ko, ano naman ang response mo sa pag-ibig ng Diyos na yan? So God loved us unconditionally. And let us accept that love and live on that love and accept it with full humility. Parang ito lang yan. Meron kang utang na 100 milyon. Ikukulong ka na. Pahihirapan ka na. Then somebody came to you at binayaran yung utang mo ng 200 million. Anong pakiramdam mo? Anong pakiramdam mo? Ano sasabihin mo sa tao na yan? Diba? Ganyan siguro. Hindi lang more than 100 million lang yun. Kumaga, hindi priceless yung binigay niya sa atin para lang sa kabayaran ng ating kasalanan. It's not priceless. Yung pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo, grabe yun, ang paghihirap na yun. Ang tanong ko sa inyo, ano ang response natin sa ginawa ng Diyos sa buhay natin? So,
God loves us unconditionally, therefore let us accept that love and live on that love and accept it with full humility. So in sharing to you the three demonstrations on how God's love works over the sinful humanity may lead us into a decision that from now on, magbibigay tayo ng decision na I want to serve and love God more. Ulitin ko, as I share to you the three demonstration on how God's love works over the sinful nature. Paano kumilos ang Diyos, ang pagmamahal ng Diyos sa mga taong makasalanan. At nawa ito ay magbigay sa atin ng hudyat, ng desisyon na sa mga oras na ito, once na maunawaan mo ito, ay mag-decide ka, from now on, Lord, I will serve you and I will love you more. So ano ba yung mga demonstration na ginawa ng Diyos sa atin? Based on Romans chapter 5, verse 8. First demonstration is, God's love is intentional. Sabihin mo nga, intentional. Ba't kayo nandito ngayon? Nagkataon ba na lumipad lang kayo, nagpunta kayo dito para kayong hangin, para kayong nagulak na hinipan lang? Now, intentionally, pumunta kayo dito. Amen. Bakit? Because intentionally, in-invite kayo. Tayo mga bisita. Tama ba? So, hindi nagkataon nandito kayo. May nagplano. May nagsalita. May nag-initiate. Iba sa atin, for how many years nandito na tayo? Maybe you are here because you know that mahalaga ang Sunday worship and intentionally pumunta ka dito. So, lahat tayo dito ay hindi lang yung nagkabutan tayo na, oy, nandito tayo kasi bakit? Ewan mo, ba't ako nandito? No! We are here because may intention tayong pumunta dito. That's how the God of love. God's love is very intense. Kumbaga sa sili, napaka-anghang. Hindi mo maisubo-subo sa sobrang anghang. Napaka-intense. Kung mga sinusubo pa lang, lumuluha ka na, sobrang anghang. It's very intense. Kasi ba, sinabi ng Bible, Christ died for the sinners. Hindi ba napaka-intense, no? Pag sinabi mong intentional, pinano, pinag-isipan, pinaghandaan, gumugol ka ng time, ng effort, and resources. Yan ang intentional, hindi nagkataon ang lahat ng bagay sa buhay natin. Tanong ko sa inyo, nagkataon lang ba na pumunta kayo ng Korea? Sino rin ang pastor? Nagkataon lang. Napadaan yung aeroplano, sumabis lang ako. Napunta ako ng Korea. No. Nag-process kayo ng inyong mga papeles. Amen po ba? Diba? Lahat ng mga kailangan doon sa immigration to meet that, para makapunta doon, hinanda mo lahat. Passport mo, nagpa-picture ka pa, diba? Pinafoto siya, o ba yung picture mo? Talaga, pag nakita doon sa passport mo, grabe, ang ganda. Papasok ko ng Korea. Diba? Lahat ginawa natin. Ibig sabihin, alam natin ang ibig sabihin ng intention or intentional. Nauunawaan natin ang ibig sabihin ng being an intentional person. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Sinasadya niyang mahalin niya tayo. At yung kanyang pagmamahal na yan, ipinakita niya sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang tanong ko sa inyo, ano ang response natin? May nagmahal pala sa atin, even before na tayo makasalanan. Ang problema sa atin, kung sino-sino ang minamahal din natin. Amen ba? Kaya tuloy minsan nasasaktan tayo.
Sana simula ngayon, maunawaan natin. From now on, Lord, I will really love you. Bakit? Kasi ang pagmamahal mo, napaka-intense. Gaano ka-intentional ang pag-ibig ng Panginoon? Mababasa mo yan sa unang libro ng Biblia. In Genesis chapter 1, verse 26, sabi doon, Then God said, let us make man in our own image, our likeness. Let them be ruled over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over the earth, and over the creature that moves along the ground. Paano mo nakita na si Lord ay napaka-intentional dito? Ginawa ka niya sa kanyang wangis. Hello. Hindi natin kawangis ang chimpanzee. Sino niniwala doon na ikaw ay nagmula sa unggoy? Diba? May mga tao naniniwala dyan. May mga tao naniniwala na ang kanilang mga ninuno, unggoy. At pinapakita nila sa mga ilang mga libro nila sa magitan ng siyensa. Ang kanilang mga ninuno ay unggoy. At marami pang naniniwala, mga kapatid. Alam mo yung mga naniniwala dyan? Kanino pa naman sila? But they believe that their forefathers are monkey. Pero sinasabi ng salita ng Panginoon, tayo ay nilikha. Hindi sa ayon sa wangis ng unggoy. Kaya tignan mo ni katabi mo. Mukha ba? Hindi naman, di ba? Di ba? Kamukha ng Diyos yan, di ba? So, huwag niyong maliitin ang inyong katabi. Huwag niyong pagtawanan. Kasi bakit? Diyan nakalagay ang image ng Diyos. Ibig sabihin, ano yung mga kapatid? Ano ba ang mahalaga sa mga cellphone? Tanong ko ba? Sino rito ang may iPhone? Sino may iPhone dito? Ha? Sino may iPhone? Kasi lang may phone dito. Diba? Pag nakakita kayo ng sasakyan na may kabayo, anong immediate yung iniisip? Ha? That's the image, tama? Pag nakakita kayo ng apat na bilog, sasakyan apat na bilog, ano yun? Audi. Alam natin yung mga sakyan na yan, gumagawa ng mga hybrid cars. Ibig sabihin, pag ang isang tao ay meron yan, anong interpretation mo sa tao na yan? Di kalilian. Kasi bakit? Hindi mo mabibili yung mga image na yan sa murang halaga. Mahal ang mga image na yan. Mga kapatid, ano sinasabi ng Bible? Image mo si Lord. Ibig sabihin, you have the image that is not fade away. Meron kang image na hindi pwedeng burahin ni naman. Pero minsan yung image na yan, natatabunan ng ating paglayo sa Diyos. Doon pa lang sa creation, ipinakita ng Panginoon gaano ka-intense yung kanyang pag-ibig because God created us in His image. Hindi pumayag si Lord na ikaw ay maging kamukha ng elepante. Ang pahit kung elepante lang dito, kulang itong lugar na ito. Kasi ba, makakatamaan sa kayo ng muso. Ang hirap kumawak ng mic kung elepante ka. But God created us in His image. And that image represents His love for you. Amen ba? Pwede bang palakpakan natin Diyos? Sino na rito yung mga magulang? Kasang kamay. Okay. Di ba pag yung mga anak natin may ginagawang maganda sa school, di ba? Nagtatapwat sila.
nag-aaway sila. Sa aking mana yan eh. Sabi naman ng tatay, aking mana yan. Di ba? Nag-aagawan tayo doon sa magandang traits ng ating mga anak. Kasi bakit? We are proud sa parents that ang anak natin, grabe, magaling siya sa school. And because of that, we are proud as a parents. Ganyan po ang Diyos sa atin. Kung nagagampanan din natin yung ating pagiging isang anak ng Diyos, alam niyo po ba, ang Diyos din ay natutuwa sa ating mga buhay. So mga kapatid, hindi lang tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, hindi na nakatapos doon. Ito yung matindi. After nalikhay ka ng Diyos, ayon sa kanyang wangis, binigyan kanya ng karapatan. Ano sabi sa Genesis? And let them rule. Ibig sabihin, hindi pala tayo pang-alila. Amen? Ang ating karapatan ay mag-manage, mag-rule over. Pero maraming mga anak ng Diyos parang alila ng sanlibutan ito. Kung uso ang pagpapagupit sa gitna lang, lahat ng mga tao, gitna na ang gupit. Di ba ganyan? Pag nauso ang mahaba ang patila sa kabila, lahat mahaba ang patila sa kabila. That's how passion sometimes fool us. In fact, even nga yung ating mga suot eh. Di ba proud tayo pag nakasuot tayo ng mga Louis Vuitton? Why? Because of the image. Mahal nito. Parang nakaka-produce ako. Yung sabihin, your identity is not now you, but what is you are wearing. Tama? Kaya daming yumayabang sa fashion. So matindi dito, hindi ka lang kawangis ng Panginoon, binigyan ka pa ng Diyos ng karapatan. Karapatan na ano? Mamahala sa mga yaman ng Diyos. Amen ba? May karapatan tayong i-manage kung ano man yung yaman na meron dito sa mundo nito. Kasi bakit? Yan ang disenyo ng Diyos sa atin. Kaya dapat hindi natin hinahabol ang pera. Dapat minamanage natin ang pera. Kasi bakit? Ang karapatan mo ay hindi habulin ang pera, kundi i-manage mo ang pera. Okay ba po yun? So mga kapatid, hindi lang yon. Kung ating tignan yung ating pagkalikha, no? Physically, so our body contain a complex system. A very, kumbaga, is a sophisticated machine that it runs 24 hours per day, 7 days a week, 30 days in a month, and 365 days. Itong katawan na to. Buti pa yung sasakyan, pag in-off mo yung susi, patay yung makina. Pero tayo, kahit tulog ka, umaandar pa rin ang katawan natin. Sabi nito, an adult person, his or her heart pump approximately 5 to 7 liters per day of blood. Eh paano kung 4 liters lang ang pinam? Magiging abnormal ang sistema. Eh paano pa sa pag naging 10? Abnormal din. Kailangan 5 to 7 liters in a day lang. Our kidneys, every day, filter about 1,800 liters of blood, excrete and filtered waste of products and toxin para tayo ay makaihi ng maayos. And
Nangyayari po yan 300 times in a day. Ba't ko sinasabi ito mga kapatid? Ano naman kinalaman nito? Diyan pa lang makikita mo kung paano ang Diyos inaalagaan niya ang katawan natin. Isang ugat lang ang sumabla sa sistema ng katawan mo. Tapos na mga pangarap mo. Mapatid dahil isang ugat mo dito, tapos na. But God is protecting even our smallest vein in our body. The problem is many of us abusing it. Kung ano na yung iniinom, kung ano na yung kinakain, puyat ng puyat, naabuso yung katawan, trabaho ng trabaho, kahit Sunday, trabaho ng trabaho, kasi nga, sarap makaipon ng pera. Naalala ko tuloy yung sinasabi sa Bible na yung nag-gather ng marami at kukunti, parehas lang din naman eh. Di ba naalala yung kwento? Ibig sabihin, the mindset of the Israelites during that time, nung umuulan ng mana, ang isip nila, kumuha tayo ng marami at iuwi natin. At yung iba naman, kumuha ng konti, pero the Bible said, yung kumuha ng marami ko konti, parehas lang din naman. Sometimes, we abuse yung health na meron tayo. And we fail to understand that even our physical health, pinapalaganin ng Diyos. Kasi nga, ang Diyos, ang kanyang pag-ibig ay intentional. Ibig sabihin mga kapatid, kailanman hindi nagpabaya ang Diyos sa atin. Sabihin mo nga sa sarili mo, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. Isa pa, mas malakas, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. Totoo yan. Kahit na hindi mo siya kinilala, hindi ka niya pinabayaan. May sinasabi ang Biblia rito in Romans chapter 1 verse 28. Gusto kong basahin ko sa salitang Tagalog, sa wikang Tagalog. Romans chapter 1 verse 20. Sinasabi dito, dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos. Okay? Ang pag-disregard or ang pag-ayaw na ang pag hindi pagkilala sa Diyos ay disregarding the authority. Tandaan niyo na, pag hindi mo kinilala ang Diyos sa buhay mo, you are disregarding now the authority. Eh dito nga sa Korea, di ba, sumusunod tayo? Pag sinabi ng mga tao, dahil tayo, hindi disregard. Sa subway, di ba, may mga queue doon na dapat, hindi ka dapat sa gitna nakatayo, sa gilid lang. Ba't doon sumusunod tayo? Hindi natin dinidisregard yung mga bagay na, but sometimes God will disregard the will of God in our life. Alam niyo po, sa Pilipinas, ito alam natin, nakalagay dyan sa gilid, bawal magtapon ng basura. Yun ang napakaraming basura. Tama ba? One way, bawal pumasok. Doon nasisisigan yung mga sakyan. Disregarding the law. Natural pala sa mga Pilipino na hindi sumusunod. Kaya no wonder in our life, most of the time, kung ano-ano na i-experience natin ng problema. Why? Number one, because we disregard the authority in which God. Sabi niyo, dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang pag-iisip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya, at masamang hangarin. Yung word na masamang hangarin dito is yung may lihim na motibo lagi.
Minsan akala mo kaibigan mo, pero meron palang masamang motibo sa iyo. Minsan, yung mga friendly user, pag nakuha na ang gusto niya sa iyo, iiwanan ka na. Mga ganyang mga tao. Kasabi ng Bible, sila'y naging mahilig. Ito, sa chismis. Ayan. Alam natin ang mga chismis, hindi maganda talaga. Verse 30, sabi doon, mapanirang puri, nasusuklaw sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, kapagkathanang kasamaan. Mga suwain sa magulang, sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Alam nyo, today, kung titignan natin ang humanity, nawawalan tinatawag nating philanthropism ng isang tao. Bahala ka sa buhay mo. Alam mo na ngayon, kung ang buhay sa mundong ito, makikita natin na wala na yung interconnecting ng mga tao. Kanya-kanya ng hatak ng buntot ngayon ng mga tao. At yun ang nakakalungkot. God created us in His own image to be united. Sabi ng Bible, because hindi na sila kumilala sa Diyos, to disregards the authority. Anong ginawa ng Panginoon? Hinayaan na sila doon. Ayaw ng Diyos na gawin mo yon, ayaw ng Diyos na mangyari yan, pero anong ginawa ng Diyos? Hinayaan ka niya. At nakakalungkot, ito yung sinasabi ng Bible sa atin ngayon. In verse 31 says, sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, di marunong lumingap sa kapwa, nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito, ngunit patuloy pa rin silang gumagawa nito at natutuwa pang makita ang iba na gumagawa rin ng ganun. Grabe, no? Yan yung salita ng Panginoon. Kaya ano yung paanyayan ng Diyos? In Hebrews chapter 4 verse 7, sa gitna ng pag-disregards ng mga tao sa Diyos, in spite na God demonstrate His love sa mga taong makasalanan at ang kanyang demonstration ng pag-ibig ay namatay sa Kristo para sa kanila, but still people choose their own way. And because people choose their own way, pinabayaan na sila ng Diyos. So ano ngayon yung gagawin natin? Ano yung ngayon yung paalala ng Diyos sa atin? In Hebrews chapter 4, verse 7 said, therefore, God again set a certain day, calling it today. When a long time later, He spoke to David, as He was said before, today, if you hear His voice, do not be hardened. Kung naiintindihan mo minsan ng Panginoon ngayon, huwag mo nang patigasin ang puso. Kasi bakit? Tinatawag ka niya sa kanyang kaharian. Tinatawag ka niya para maging manumbalik ka ulit bilang kanyang anak. Yung sinasabi ng Bible, nagkaano man kapula ang iyong kasalanan, kapuputi ng Diyos na parang dito. Ano lang hinihingi ng Panginoon? When you hear His voice, don't be hard on your heart. Make it humble to the Lord and come back to Him. Accept His love in your life. Masama bang tanggapin ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid? Hello? Ang pag-ibig ng Diyos, diyan tayo mabubuhay ng maayos. Ang tagal nilang in-offer yan 2,000 years ago, Christ died for us. Pero bibihira sa mga tao pa rin ang tumatanggap nito.
demonstrate His love to the sinful humanity. Because God's love is intentional. Kumbaga mga kapatid, sinadya kang mahalin ng Diyos. Kaya huwag mong sabihin na walang nagmamahal sa'yo. That is a lie. May nagsadya, may nag-intensyon na mahalin ka niya even na hindi mo pa siya kakilala. At ano yung kanyang pruweba na mahal ka niya? Christ died on the cross. Yung ikalawang demonstration kung paano ang Diyos, pag-ibig ng Diyos na nag-work sa sinful humanity. First, God's love is intentional. Next is, God's love is transformational. Because God's love is intentional, meron po yung power. And the power is to transform us according again to His likeness. Papaano ang pag-ibig ng Diyos ay nagbabago? God's love teaches us to be content. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagtuturo sa atin para tayo ay maging makontento sa buhay. Sino po dito ang kontento sa buhay? Sino dito na kung ano yung meron siya, masaya siya. Di ba sabi niya po sa Paul, I learned to be content. It's either in richness or in poverty. So ibig sabihin, being content is not a situation. Amen ba? Being content is in the condition of the heart. Sir, kontento na ako, pero na akong Ferrari sa Pilipinas. Okay, go for it. That is conditional contentment. Kaya maraming mga tao, ang dami ng mga kayamanan, hindi pa rin kontento sa buhay. Kung ano-ano pa rin yung mga ine-explore nila sa buhay nila, hindi sila makontento. Kasi bakit? Hindi nila naranasan ang pag-ibig ng Diyos. Amen ba? Ang magbibigay sa atin ng contentment sa buhay. Kasi naman kasing contentment that you are secure. Parang you are happy. You are enjoying. Diba? Yan yung contentment na masaya ka kahit na minsan parang ang kinain mo lang show up pero masaya ka. Pero ma'am, isang bandihadong lechon sa iyong table, pero wala ka namang ganang kumain. Di ba? Nandiyan na lahat ng mga favorite mong puta. Chicken curry, mamaya marami pa tayong putahe. Sana biyota ni Lord ng ganang kumain. Salamat kay Richard, kay Ana. Di ba? Di ba? Di ba sabi nga, pwede mong bilhin ang magandang klase ng higaan, pero hindi mo pwedeng bilhin ang sarap ng pulo. Alam niyo ba sa Manila, pag pupunta kayo sa mga bandang Pedro Hill, pataas yan hanggang sa may Baclaran. Sa ilalim po niya, di ba natulog po doon ng mga pulubi? At kung matulog sila, ang sarap ng higa. No? Sabi ko, grabe talaga, ang sarap talaga ng tulog. Sabi ko, wala talaga sa ganda ng unan eh. Nakatulog sila. Samantala napakarami sa mundong ito at ang dami ng mga iniinom na gamot para makatulog lang, hindi makatulog. Kasi nga bakit? Walang contentment. Isip ng isip. Plano ng plano. Gawa ng gawa. Hindi matapos-tapos. Masyadong advance ang pag-iisip. Kaya tuloy, walang contentment sa buhay. Ano nangyayari? Di ba sabi nga, the mother of all failure is expectation. Pag hindi nangyari yung gusto niya, nagugulo ang buhay niya. Bakit hindi nangyari? Bakit walang ganito? Bakit hindi sumipot? Bakit mali? Yan na.
samantalang ikaw lang naman ang nag-set niya sa buhay. Maybe you need to accept and receive the love of God. And when you receive it, live on it. And you will experience contentment in your life. Alam niyo mga kapatid, sumisimple ang buhay pag nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Hindi natin kailangan magpakapagod too much. Kailangan natin yung pag-ibig ng Diyos na one day is enough. Di ba? Ano sabi ano yung counsel ng Bible? Huwag mo na problemahin yung bukas. Ano yung meron ka ngayon? Hanapin mo muna problema next week, next month, next year. Pinoproblema natin yung mga panahon. The Bible said, live one day at a time. Magagawa mo lang yan kung ang pag-ibig ng Diyos sa puso. Pero pag wala, you always think and think. God's love transformational because God's love teaches us to be content. In Psalm chapter 90 verse 14 said, satisfy us in the morning with your unfailing love, that we may sing for joy and be glad in our days. When we feel and experience the fullness of God's love, our craving to this world will fade away. And the God of love, God's love, will change us and give us fulfillment. Kailangan maalis yung craving natin sa mundong ito. Because as long as you crave what is this world is offering, tandaan mo, contentment is never, hindi mo mahahanap ang contentment. But when the love of God, the unfailing love of God is in your heart, and you experience of it, then contentment will come in your life. Bigla kang makakahinga ng malalim. Pagkising mo ng umaga, woo! Ang sarap naman ng umagang ito dahil punong-puno ka ng pag-ibig ng Diyos. Hindi yung nagkamadali ka, prito ka ng itlog, nagbabaon ka kasi bakit uhuli na ako sa kundya, alam mo, yung ano, parang yung buhay natin minsan, di ba? Para lagi tayong binubugaw ng langgam. Bakit huminahon muna tayo, mag-isip, tignan ang salita ng Panginoon, at tanggapin natin ang offer ng Diyos sa pag-ibig sa atin. I-praise natin, mamuhay tayo doon, asa tayo huminahon ng malalim. Lord, I receive your love, and this is what I needed. Bakit ba transformational ang pag-ibig ng Panginoon? Because God's love draws us to worship Him. In Psalm chapter 5 verse 7 said, because of your unfailing love, I can enter your house. I will worship at your temple with deepest awe. Yung bang, wow Lord, ang lupit mo. Wow Lord, ang grabe ang presensya mo. Because of the love of God that you have. Bakit transformational ang pag-ibig ng Diyos? When God's love is in our life, it builds our identity and self-worth. Understanding God's love helps us as individual person to recognize the essential and value of our humanity. Ibig sabihin, hindi ka na basta-basta pumupunta kung saan-saang mga bagay sa lugar sa mundo ito. You have now giving value to yourself. Na iniingatan mo na siya. Na hindi mo na ginagaya yung mga sinasabi ng mga sanlibutan ito. Even yung mga ginagawa nila, mga pagmumura, hindi mo na ginagawa because you are now leveling up your self-identity. Hindi ako ganyan. Kasi bakit? Likha ako sa wangis ng Diyos. The word identity is uniqueness.
yung word na uniqueness, ito lang yung word sa English na walang superlative. Hindi yung very unique, super unique, wala po ganun. Pag sinabi mong unique, yun na yun. Ibig sabihin, don't compare your life, yourself, and your life to others. Because God created you in a very unique way. This world is full of comparison. Ang mundo ito, puno-puno ng comparison. Mula sa ulo hanggang paa, kinukumpare tayo kung kanino. Estado ng buhay, natapos sa pag-aaral, galing ng utak, kinukumpare tayo sa ibang iba. That's how this world works. It is. Kaya nga ang mundong ito ay puno-puno ng taong frustrated. Why? When they feel, when they compare to others' life, diba? Totoo nga, Mr. Joby, may sakyan niya ako, wala ko. Kawawa naman ako. You feel lonely. Diba? Kung nakita mo na mas maganda si Sister Nancy, you feel lonely. Hello, Sister Nancy. Nice to see you again. Diba? Nakita mo na mas macho si Kelvin. Grabe naman. Grabe Bersosa naman nakatawa lang. Samantala ko palito. You feel lonely. Kasi bakit? You ever think that God created you in a very unique way. You have your own identity. Kasi bakit? Nagpagulag na tayo sa ginagawa ng mundong ito. Kaya maraming mga malulungkot. Kinausap mo, kumusta ka? Okay lang. Ganun ba ang buhay? Walang kaamor-amor. Kung baka sa bulaklak, rosas nga siya kasi walang amoy. Parang palanta na yung buhay. Ganun lang. Buti pa sila, may ano na. Buti pa sila yung bahay niya, may elevator, kami hagdan pa rin. Sometimes, people are narrow-minded of these things in this world. No? Isa nagiging narrow-minded tayo. Kasi nga, hindi natin nakikita kung paano panilingan ng Diyos. God created us unique. Meron tayong abilidad, meron tayong ibang kagandahan na hindi katulad ng iba. Ibig sabihin, all of us has a beauty inside. Because God created us and that image is according to His image. So dapat ko na nakukumpara. Kasi bakit? Nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos. Pare-parehas. Sinasabi sa Colossians chapter 2 verse 9 and 10, sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya'y nagkatawang tao. In verse 10, kaya kayo'y ganap. The word ganap sa English, you are already complete. Nasa pamamagitan ng ibang isa sa Kanya na siyang nakakasakop ng lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Once you are in Christ, the Bible tells us that you are already complete. And sometimes you are deceived on how this world works. Kaya hindi natin nakikita yung value natin sa harapan ng Diyos. Anong ibig sabihin naman ng self-worth? Sa Tagalog, respeto sa sarili. Tanong ko sa inyo, nire-respeto niyo ba ang inyong sarili? Hello? How do you respect yourself? Pastor, nirespeto ko yung aking sarili. Tignan mo yung TikTok ko, di ba? Ganito sa mayaw. Is that how you respect yourself? O, gano'n. Tumatawa kayo, di ba? Hindi ko sinasabi na nandito yung mga TikTok, no? Wala dito. Di ba? Nasa Pilipinas sila. How do you respect yourself? Pag ba nakapag-work ka ng 24 hours, pag-respeto ba sa iyong sarili? Ano guys? Pag ba nagsalita ka ng masama sa isang tao, pag-respeto ba sa sarili?
if you judge every person, tanong sa'yo, pagrespeto ba yan sa iyong sarili? Anong sinasabi ng Bible tungkol yan? In 1 Timothy chapter 1 verse 7 said, sapagkat ang Espiritong binigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritong kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. That's how we should respect ourselves based on the love of God. Kaya nga po meron po tayo ngayon core values, meron tayong mission, vision, and our core values is to honor God and to value people. Anong ibig sabihin ng core values? That is our rule of the thumb. Na kung sino mang mga nakakasalamuhan natin sa ating fellowship, we will value them and we will respect them. Amen ba? Kaya pag hindi po kayo feel respected, isumbong niyo po sa amin. Pastor, si ganito, nagbigay ng ulam. Paluto ako din. So why God is transformational? God's love brings emotional and spiritual healing. Sabi sa Psalms chapter 147 verse 3, He heals the brokenhearted and binds up the wound. Kaya kung tayo ay sugatan sa ating mga puso, tanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos. Kung ikaw ay may mga experience ka from the past na very traumatized yung nangyari sa'yo, ginulat ka, pinahabol ka sa aso, munti kang masag, or anything, the Bible tells us that when you accept the love of God, it will heal your broken hearted and bind up the wounds. Alam niyo po ang mahirap po na pagalingin? Yung puso na nasugatan. Yung soul na nahirapan, na nasaktan. Yung po yung mahirap pagalingin. Yung pong sugat sa physical, pwede yung paggamot yan. Pero yung inner man or woman natin, pag nasaktan yan, matagal yan bago makarecover. Walang gamot na pwede kang inumin, na pwede i-reseta ng doktor para gumaling ka. Only God can heal that. And you will heal your inner man by accepting and living in the love of God. Because God's love is transformation. Sabi ng Bible in 1 Corinthians chapter 13 verse 13, now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Totoo po mga kapatid, pag tayo ay nasa langit na, wala na yung pag-asa natin. Kasi nandiyan na siya eh. Wala na rin yung ating pananampalataya. Kasi bakit nandiyan na siya? Ano manatili? Ang pag-ibig. Because God is love. Accept His love right now. Embrace it. Huwag mo nang pakawalan. And the last is, God's demonstration is, God's love is sacrificial. Sabihin nyo nga, sacrificial. Sabi sa Romans chapter 5 verse 8, But God demonstrated His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. The cross is the ultimate expression of God's love. Ano ba talaga ang nangyari sa cross? Talaga bang naiintindihan natin yung nangyari sa krus ng Kalbaryo? Do we really understand those symbols in the cross? Or ang tingin natin, nakakaawa naman sa Jesus? Wrong! Dapat hindi ka maawa kay Jesus kung nangyayari sa kanya. No! Dapat maawa ka sa sarili mo. Sometimes the devil led us into a moral condition. Remember, the devil is not against good. Tandaan nyo yan. Ulitin ko, the devil
is not against good. It is against Jesus Christ. Kaya nga ka ng mga philanthropists, sila yung pupunta sa langit because you donate everything that you have, no? The Bible tells us that ang lahat ng ating ginagawa o ang lahat ng ating mga kabanalan ay isang maraming basahan sa paningin ng Diyos. It's not that. What is happening on the cross of Calvary? Do we really understand? Ano ba yan doon sa cross ng Calvary, Pastor? Di ba siya meron siyang corona? Alam niyo ba simbolismo ba nilagyan siya ng corona ng tinik? Do you really understand that? What is the reason? Why God? Why Jesus Christ meron siyang corona ng tinik? Ano ba yung nangyari sa Genesis? Nung nagkasala si Eva at Adan? Ano nangyari? Ano sabi kay Adan? Adan, curse the ground because of you. Because thorn is symbol of poverty. Ang sumayod yung tinik sa ulo ng Panginoon at natuluan ng dugo niya. Ang lahat ngayon na mananalig sa Jesus, nilitin siya, wala na doon sa kahirapan ng buhay. Amen ba? Ang tanong ko sa inyo, kaya niyo bang panindigan niya? That's why many, even Christians, still seems like living the poverty kasi bakit hindi nila panghawakan yung ginawa niyo sa krus ng Kalbaryo. Pag hindi mo panghawakan yan, ibig sabihin, nagdududa ka sa ginawa ni Jesus. At pag nagdududa ka sa ginawa ni Jesus, walang pagpapala ang marireceive. Kaya sabi nga ng aking professor, seminary, no, nag-aaral pa, because in the cross, it's not the battle between man and God. No, it's the battle between Jesus and Satan. Actually, si Satanas ang naging rason kaya si Jesus ay mapako sa krus ng Kalbaryo. Diba sabi niya kay Peter, get behind me, Satan. Kasi bakit? Gustong i-manipulate ni Satan on that moment of time na si Peter ay nagsasalita, no Lord, handa ka namin magtanggol. Kasi sabi ni Jesus Christ, mamaya, madaling araw, dadakpin na ako. Papako na ako sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi ni Peter, mamagaling siya, no Lord, over my dead body, hindi ka makukuha. Ano sabi ni Jesus Christ? Satanas, lumayo ka. Hadlang ka sa plano ng Diyos. Diba sabi ko sa inyo? Satan is not against good. It is against Jesus Christ. Kaya hindi lahat ng mga goods na ino-offers ay maganda, maayos, mabuti. Kalooban ng Diyos yan. Be aware. It's the battle between Satan and God. Sabi ng aking professor, si Satanas talaga, bobo talaga. Sabi niya, bobo, bakit? Sabi ko, bro, kung si Jesus sinakal niya, panalo siya. Sinakal niya. Pinasakal niya, pinabitay niya, panalo siya. Anong ginawa niya? Pinalatigo niya eh. Eh di ba yun ang gusto ni Lord? By His blood. Kasi ang redemption natin nasa dugo ng Panginoong Jesus. Eh ang ginawa niya, pinabiyak-biyak niya yung likod. Eh yung ang gustong gawin ni Jesus eh. Yung kanyang dugo sa mundo ito, sumaboy. My professor said, yung isang patak daw ng dugo ni Jesus, enough na yun para matubos tayo sa lahat nating pagkakasala. In just one drop of His blood. Enough na yun to redeem us for all our sins and unrighteousness. Anong ginawa ni Jesus? Nagpatak lang ba siya ng dugo? Sinago niya yung kanyang dugo sa mundong ibabaw. Bakit? Sinisigurado niya na ligtas ka.
fail to understand the love of God. Mga kapatid, sa oras na to, ma-realize niyo. From now on, you will decide, Pastor, after this, I will serve my God. Pastor, after this, maglilingkod daw sa Diyos. Nagpamatay para sa akin. Sana magkaroon tayo ng conviction. I pray. I am not doing a religion here. Dahil hindi religion ang napako sa atin. Si Jesus. Siya ang tanggapin natin ng pag-ibig. Mahal tayo ng Diyos. Marami siyang plano sa atin. Matuto lang tayo makinig sa Kanya. Amen ba? Because of that sacrifice, man and God nagkaroon po ng reconciliation. Christ's willingness to die for sinners. Sinasabi doon sa Romans chapter 5 verse 7, very rarely will anyone die for a righteous man. Romans chapter 5 verse 7, bihirang-bihira daw sa mundong ibabaw na ito na isang tao magpakamatay sa isang matuwid na tao. Bihirang-bihira. Though, for a good man, some might possibly dare to die. But Jesus Christ died not just for a good man, but died for a sinners. Sa Romans chapter 5 verse 8, nahanap natin ang kahulugan ng pag-ibig ng Diyos. Mas mataas pa kaysa nauunawaan natin sa ngayon, na umaakay sa atin para patuloy tayong maglingkod sa Kanya, para tayong maniwala, manalig sa Kanya, sa Kanyang kaligtasan. Ang talatang ito ay nagtatangi sa kagandahan ng ating pananampalataya at hinahamon tayo na mabuhay sa ilalim ng pangako at pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, sa ating talatang nabanggit ngayon, nawa nagpaalala sa atin, sa ating buhay, sa atin ngayon, na mahal ka ng Diyos. At ang kanyang pagmamahal ay nagpapatuloy yan sa ating buhay. Do you want to receive the love of God in your life? Embrace it. Mag-desisyon ka ngayon. Kung ang Diyos naging intentional, dapat maging intentional ka rin. Lord, from now on, magbabasa ka ng salita mo. Alisin ko muna yung FB na yan. Ang salita mo, bibigyan mo ng pansin. I will be discovering again your love in my life. And how you teach me, and how you save me, Lord. Magkaroon tayo nawa ng ganyan desisyon. Because Christ died for us. Not because you are good, not because you are already humble, no. You are still sinners. Died Christ for you. Atin tasan ni mga kamay. Let's lift up our hands and let's pray. Father in heaven, you see these hands of God. Ato'y kamay na yung mga anak ninyo. At ang kamay ito, Panginoon, ay patuloy mong pagpalaga. Lord, bless this hands, Lord. Abutin mo ngayon, Panginoon, mga kamay nito. Kung ang kamay ito, Lord, ay nakakita ko, Lord, ng pag-aalinlangan sa'yo, Lord, may your unfading love be upon to that person in the name of Jesus. Lord, minister to that person right now. Punuin mo, Panginoon, ng pagmamahal ang mga anak mo na nandito ngayon. Like, ito yung solusyon ng aming buhay. This is the solution of our life. Sometimes, Lord, kung ano yung ginagawa namin sa mundo ito, but Lord, offer already your love for us. And sometimes we fail to understand your love. And right now, Lord, pinaalahanan mo kami. Totoo ba lang ang pagmamahal mo sa amin? And let that love right now speak to your people in the name of Jesus. Salamat po, Lord, sa mga kamay na taas na ito. Dinadalayan ko ang mga kamay na ito ay patuloy mong daluyan ng pagpapala. Ano man yung kanilang ginagawa, ano man yung kanilang iniisip, ginagawa sa Lord, let the hands, Lord God, create miracles,
spirit blessing in the name of Jesus. Amen.